Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Pbbm, partners ng Pangulong Bongbong Marcos. Pbbm Inventrepinoy at Kooperatiba, dalawa sa mga ahensyang nakatutok kay Pangulong Bongbong. Gabi-gabing paglathala sa mga natatanging imbensyon at kooperatibang patuloy ang pagunlad. Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Pbbm, LAKAY Rolly Gonzalo. Thank you. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa ating mga viewers at sa listeners sa Metro, sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas. Magandang gabi mula sa MHE, mula sa Partners of Bongbong Marcos, PBBM, dito sa MHE, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. At isang hindi maintindihan ang sitwasyon ng panahon kung maulan o maaraw, siguro, one of these days mag-schedule tayo ng ang ating pag-uusapan ay climate change. Yung ating mga kaibigan sa Climate Change Commission, baka pwedeng kakwentuhan within one of these days para maintindihan natin yung ating klima ng panahon dahil sa hindi maintindihan. So, we would like to welcome you sa ating pamartas na edisyon na ating PBBM, Partners of Bongbong Marcos, dito sa Media House Express. Ang inyong likod, Rolly, Lakay, GONZALO muli, ang inyong nakasama. So tonight, may nakaschedule tayo mga kakausapin mula sa Kooperatiba kasi ang ating ikutan po ng ating interviews araw-araw ay sa mga inventor at mga Kooperatiba. Dalawa ahensya ng gobyerno na tumutulong kay Pangulong Bongbong Marcos para matugunan ang mga pangarap niya para sa bansang Pilipinas. Kaya kailangan natin ng mga partners of Bongbong Marcos, kaya tawag PBBM, Partners of Bongbong Marcos, dito sa MHE, Media House Express. Well, tonight, subukan namin kwentuhan natin sandali si Calando Marquez kasi hindi available kagabi dahil sa gabi na. Pero ang sabi niya ay baka po pwedeng kakasapin natin sandali lang bago ng Kooperatiba tonight. Sandali lang, wala pa yun nakaschedule na mga Kooperatiba. Pero si Calando Marquez muna, yung presidente ng LTAP, meron daw siyang good news para sa mga jeepney operators na ngayon nagreklamo na naman dahil sa tumuloy ang pagtataas na naman ng crudo, gasolina this morning. Kaya't ang mga umiiyak na naman ay mga jeepney drivers. Kaya't may panawagan naman ang mga leaders ng pagtataas ng pasahe mula sa mga riding public
kanila namang ngayon request sa LTFRB or LTO para payagan yung pagtataas ng pasahe or pasahe ng mga riding public sa buong Pilipinas, so that makakakwento natin si Calando Marquez kung halimbawa ano ang bilin, halimbawa yung Secretary Bautista kagabi sa buong maghapon na pakikipagkwentuhan kay Calando Marquez. Wala pa? Wala pa? Si Calando Marquez. Well, check nyo lang kung ang ating mga kwentuhan ngayong gabi ay galing po ng Mandaue. The Mandaue is Cebu City. Mandaue. Region 7. Extension Office. Cebu. Mrs. Gina F. Reponte at Dr. Eme Postillo. Dalawang mga opisyal sa ating mga kwentuhan ngayong gabi. At ang pag-usapan po natin ay ang bagong-bagong pinagkakaguluhan sa Kooperatiba, yung ating Cooperative Surety Fund. Ito yung bagong-bagong kooperatiba na patuloy po na naging sikat sa buong kapuluan, kahit pati dyan sa Mandaue, meron na sila. Pero dito sa Metro Manila, hindi ko lang kung kamusta ang takbo ng Cooperative Surety Fund dito sa Metro Manila. Parang hindi pa gaanong sikat ang CSF dito sa atin. Pero alam ko yan po yung unang sa mga unang pinapasikat last year pa ng Cooperative Development Authority, CDA. At ang ating mga kausap ay si Ma'am Gina Reponte at Dr. Eme Bustillo. Ngayong gabi. At galing pa ng Cebu ang ating bisita tonight. At kahapon po galing kami ng Iloilo. Kagabi ay nasa Iloilo kami at ngayon naman nasa Mandaue tayo sa Cebu. Sa ating pong pakipag-ugnayan sa kay Mrs. Gina Reponte, ang Senior Cooperative Development Specialist ng CDA, at si Dr. Emilio Bustillo, ang Chairperson ng Cooperative Surety Fund. Magandang gabi, mayong gabi kay Ma'am Gina Reponte. Hello. Good evening po, sir. Yeah. At sa lahat po ng followers ng radio program po ninyo po. Thank you. Sa Mandaue kayo, ma'am. Dito po sa Cebu City, sir. Saan ba yung Mandaue dyan sa Cebu City? Malapit lang po. Katabi. Katabi po ng Cebu City. The One of next the- city one is of the going oldest to cities. Lapu-Lapu City, sir. Lapu-Lapu, Mandaue, Yes po. To Cebu City. Cebu City. Okay. Okay. Ma'am Gina Reponte, kayo po ang Senior Cooperative Development Specialist ng CDA. Yan po. Yes po. Yes po, sir. Okay, thank you. Okay. I-welcome din natin si Dr. Eme Bustillo. Sir Eme. Yes, sir. Yes. Good evening, sir. Good Yeah, evening. bakit tinawag Yeah. na Eme? Sorry po. Bakit tinawag na Eme? Yung nickname nyo. Pwede na rin. Actually, ang palayaw ko dito is Amy. Amy. Oh. Oh. Both of you are officials ng CDA, sir.
Ako po I am the chairman of Mandawi City Credit Surety Fund. Hmm. Ah, Okay. Yung CDA, ah, yung CSF ay nasa ilalim ng CDA. Tama ba? Yes po. yes po, regulated ng CDA po. Okay. Ito yung pinakabago na pinakakaguluhan sa CDA, ang CSF. Sir. Yes po, yes po. Bago lang na Yeah. implemented yung batas. At saka sa Mandawi po, we started organizing in 2017 kasi yung batas na approve ng 2015. So organized kami 2017 hanggang ngayon. So iba't ibang regions or cities and provinces whole Philippines may naorganisa na rin po na credit surety fund. So bago lang ito. Bago lang ang CSF. Ilan Yes ang mga po, membro? actually po, ang CSF actually had been operating before the passage of the law. But CSF po during the time was under the auspices and regulation of Bangko Sentral ng Pilipinas. Starting 2015 when the law was passed, so that was already the role of Bangko Sentral is only a promoter and advocates for CSF. But CSF is regulated by the Cooperative Development Authority. So anong dating pangalan ng CSF, sir? What is the old name ng inyong CSF? Yes po. Credit Surety Fund pa rin po. Pero ngayon, meron ng names o kung saan na-organize. For example, kami sa Mandawi, Mandawi City Credit Surety Fund Cooperative because this is also a cooperative. Although, a special kind of cooperative. A special since we have a different law that governs the creation of this cooperative. Unlike the law on the ordinary cooperative under the CDA, yung Republic Act 9520. Kay Ma'am Gina, Yes po. pagkatapos ng CSF, ilan ang cooperative ba sa inyong lugar, ma'am, diyan sa Yes, sir. For Region Cebu. 7, we already have 4 registered credit surety fund cooperatives. So we have the Mandawi City Credit Surety Fund Cooperative. We also have the Bohol Credit Surety Fund Cooperative. And we also have in the Cebu City Credit Surety Fund Cooperative. That is a newly registered CSF cooperative. And we also have the Negros Oriental Credit Surety Fund Cooperative. Maliban sa mga CSF, ma'am, meron kayo bang ibang mga kooperatiba? We have other types of cooperatives Yeah. because a credit surety fund cooperative, as mentioned by Sir Emmy, is a special type of cooperative that requires an LGU as partner. So it cannot be registered without an LGU as being a member of a CSF cooperative. In that case, the local government unit shall give its commitment and contribution to become part of the credit surety fund, to come up with the restricted capital for surety, being the collateral, used as collateral or security the moment that there are borrowers who would like to avail loans from the lending banks or from the government financial institutions. Yes. That's correct po. Ang nakaiba lang, ang advantage lang dito sa mga cooperatives na member ng CSF po, because we can borrow from Land Bank or from BBP with a very minimal interest and also if your contribution, for example, the law says that the minimum contribution is 100,000. That is times 10 of the minimum contribution. Then you can borrow times 10
that you need to add to your capital for the cooperative. So that is the good, no, good intention of the credit surety fund now. So, in case of Mandawi, magkano ang contribution ng Mandawi sa CSF natin, Doktor? Sa Mandawi, yes po. Sa ngayon sa Mandawi, I think we have, since we are composed of 16 now, 16 cooperatives, yung contribution ng cooperatives minimal lang. Kadalasan, mga minimum contributions lang. In Mandawi, I think we have 7 million for the cooperatives. Then the banks also contributed the same amount that the bank, the LBP, the Land Bank of the Philippines, DBP, as well as the local government of Mandawi. IGLF, formerly IGLF, now it's called Guarantee Corporation, is also participating in the CSF po. So I think because of the full contribution from the participating banks as well as from the cooperatives, this amount is used to be a collateral when a cooperative borrows from Land Bank or DPP. So, Ma'am Gina, wala kami balak na magtayo ng mas marami pang CSF? That is the intention of the Cooperative Development Authority tasked to register, regulate, monitor, and supervise all especially credit surety fund cooperatives. So the goal of the CSF services section and even the credit surety fund department at the central office is to make the MSMEs succeed as being the entrepreneurs. So these are the target beneficiaries of this program. Yeah. So, this year, mga ilan ang binabalak ninyong itayo, ma'am? This We year are or next year, intending or- we have to reach out to all the cities. Yes. Yes, that is the directive of the chairman of the Cooperative Development Authority, being the head of the financial cluster, to coordinate to have the partnership with the local government unit, especially the mayors and the governors, to establish or create and as well as eventually register more credit surety fund cooperatives, especially in our region and other parts of the country. Well, anong kaibahan, ma'am, sa pagkakatayo ng new CSF sa mga iba pang mga kooperatiba? The main difference is that a CSF cooperative is requires an LGU, a local government unit, to become a member of the cooperative. And a credit surety fund cooperative cannot be can only admit members which are the primary cooperatives, meaning it cannot admit individual members. And it can also admit cooperatives which are those well-capitalized and well-managed cooperatives. Meaning, well-capitalized, there is a requirement that at least adjusted total asset must be at least 1 million. And the capital adequacy ratio must be at least 20%, and the cooperative must be able to contribute at least 100,000 pesos. So, parang sinabi natin na dapat pagka magiging member ka dito, dapat bilyonaryo ka. Ha? And not necessarily, because even the micro cooperatives, its total assets ranges from 1 million to 3 million pesos. So they still can be a qualified member of a CSF cooperative. And aside from being a well-capitalized, they should also be well-managed, meaning to say that they should be issued or they have the certificate of compliance issued by the CDA, meaning they comply the mandatory submission of reports
and they don't have that leadership dispute filed with the CDA, and they also comply with the mandatory trainings required by the CDA, especially the members of the board as well as the members of the credit committee and all other requirements. So But, it's really a special type of cooperative. Since October is cooperative month, ma'am, anong mga activities niyo dyan sa Cebu? Sa Yes, Mandaue? we have the first ever National CSF Cooperative Congress to be held in Cebu City, particularly in the ICT3 Pavilion, Barangay Luz, Cebu City. So we're expecting around 500 to 700 cooperative leaders from the entire country, Wow. especially the officers, the cooperative leaders from the different credit surety fund in the entire country, plus all those officers from the primary cooperatives which are members of the CSF cooperatives, and even those officers of a proposed CSF cooperatives and other government financial institutions, representatives from the different local government units, government agencies, and other stakeholders who are interested to attend to this national. I would presume na excited na lahat kasi 3 taon na natingga tayo. Walang malaking event. Ma'am, Yeah. Yes, yes po. 2 years, ha? How are you, sir? Yes. How are you able to survive, Dr. May? Ha? Emmy. Yes, sir. Yes, sir. 3 taon. Oh. Yung ano po, yung ano sa yung 3 years na lull, no, without operation. Actually, it's not correct that we have no operation. We still operating since year 2020, pero minimal lang, no, ang operation. In fact, walang sa amin lang sa Mandaue City, walang nangungutang since 2020 to this year, no, 2023, because of the pandemic. Although maybe because cooperatives were saving money first. They were saving money first. Then now there are a lot of cooperatives na wanted to be a member of CSF kasi gusto nilang mangutang ng land bank at saka sa DBP. In addition, sir, yung nakaiba ng CSF, no, kaibahan ng CSF with other cooperatives, yung CSF, ang mga members would include non-government organization, NGO, POs, as long as they would comply the requirement of well-capitalized and well-managed organization. So as well as cooperative. Ito lang cooperative na may mga miyembro na hindi mga kooperatiba. So this is the unique, no? That's the unique nature of this cooperative, ang credit surety fund. But the important thing in the credit surety fund is that we can increase our capital, because the problem I think the government wanted also to solve the problem of growth, the problem of profitability, and the problem of financial stability. So because of this, I think a cooperative does not have a reason why they would not grow, because they can add their capital for their business through CSF, so they can borrow with a very minimal interest from Land Bank and Development Bank of the Philippines. So when we can grow our capital, of course, it will result also to the increase of the revenues. So that's why we are encouraging this Credit Surety Fund Congress this coming October 24. We are also campaigning, we are promoting to the other cooperatives to be a member of CSF, so that they can also be assisted in growing their capital, so that they can also grow their revenues for the benefit of the members. Yung mga non-members na eventually magiging miyembro. Wala kang balak na Yes po. eventually gawin din silang miyembro. Yes po.
they can apply for membership as long as they can comply with the requirement of well capitalized and well managed, and their application will also be evaluated by the Cooperative Development Authority. Mga magkano ang utangin sa land bank? Tutori me. Kuha na, sir. Ang pwede makautang sila as much as times 10 of their minimum capital. For example, they have a capital of, because they have to put in money as investment to the credit surety fund. For example, the minimum is 100,000. So 100,000, they can borrow as much as 1 million. As 1 million pesos. And then if you will put up as an investment of 1 million, so they can of course borrow times 10 of 1 million. That's 10 million from the Land Bank of the Philippines and DBP. But still, depending pa rin sa evaluation ng bangko, whether or not they can borrow the maximum of 10 or they can borrow less than 10 million. Depende na rin yon sa bangko. But our endorsement, because we will also evaluate just like the bank, if we can find the applicant eligible to borrow times 10, so we will endorse that they could borrow times 10 of their initial capital. Well, mga expected attention sa yung gathering, pati mga hindi mga miyembro ng CSF. Yes po, totoo yan. We also invited yung mga cooperatives na hindi pa member kasi parang hindi pa sila oriented kung ano talaga itong credit surety fund. So we will invite them so that they will know that becoming a member of cooperative will also be beneficial to them. Wala bang balak ang CDA, sir, na doktor na gawing CSF ang karamihan sa mga kooperatiba natin? Ha? Gawing Ano po yun? Gawing CSF ang mga kooperatiba. Yeah. Oh, yes po. Yan ang sa CDA ngayon, they are also encouraging, like us in Mandaue, they're encouraging us to campaign more, to promote more the membership of the CSF. And in fact, they also in the CDA are also making it sure that yung mga kooperatiba na hindi pa members, they will be oriented so that they will become members. Ang ginawa nila ngayon ni Ma'am Gina here in Cebu, in the province and in the region, they will go to places, to different municipalities to convince the mayors, because CSF cannot be organized without the participation of the local government unit. Yeah. So correct. So, ano ang overall na naiisip ng ating mga miyembro ng CSF, Ma'am Gina, ha? Pardon, sir? Very positive ba para sa CSF? Yes po. There are those who are so optimistic and interested to join, to become member of a primary cooperative. And then that primary cooperative should also be a member of a CSF cooperative to become a qualified borrower. Kasi nga, di ba, sir, ma'am, dapat talagang may partisipasyon ng LGU, ha? Sa CSF. Yeah, correct. Oh. Yeah, that's correct, sir. I think basta ma-oriented lang talaga yung local government unit, I think they would not hesitate to organize credit surety fund. So ang kulang lang yung kaalaman kung ano talaga itong credit surety fund. But in other, yung mga initial na organize ng CDA at saka Bangko Sentral, I think there are 55, or ang active ngayon, yung approved na is 33, I think 34, the whole 34 the whole country. Yung mga unang mga na-organize, I think the local government units, the mayors, the councilors are open-minded about this one. So that's the reason why they were eager to open or to organize CSF
in this particular areas in the country. So yan din ang ipopromote namin sa CSF na talaga to the mayors, to the local government units na this should be open in this organization because this would indeed help cooperatives in letting their capital grow, and they can also serve more members in their localities in that local government unit. Expected ba na darating dyan yung mga top executives ng CDA dito? Ha? Yung ating mga top executives ng CDA. Yes po, Ma'am Jane. Yes po, they are attending. One of our keynote speakers, I think our inspirational speaker, will be our chairperson of the Cooperative Development Authority, Undersecretary Joseph D. Incabo will be attending. And there are a lot of speakers that are to be invited, like a representative from Land Bank of the Philippines, representative from the BP, from Bangko Sentral ng Pilipinas, from DTI, from DOST, and even a speaker from the clergy. Ba't may clergy? For social responsibility to be committed being an officer of the CSF Cooperative. Okay. Very good. So, bali ilang araw to, ma'am? Ilang araw? This activity will be a 3-day activity, 3 Okay. days. But well. the last day will be intended for local tour and benchmarking. So the first 2 days will be intended for the activity proper. Aba, talagang very big event itong mangyayari sa inyo, ha? Yes po. Yes po, sir. Yeah. Well, yung last 2 days, may tour pa. May tour, ha? Yes po, benchmarking, they can visit yung mga kooperatiba na katulad nila so that they can also consult about their own business para merong comparison, meron silang konsultasyon. So, yeah. Okay. May showcase yung ating mga successful cooperatives dyan sa lugar ninyo, ha? Yeah. Yes po. Actually sa venue, meron kaming spaces doon na inallocate sa kanila na they can also showcase their products. Of different cooperatives doon. Meron lang konting payment, payment, pero actually that's very minimal payment. Only parang addition lang sa expenses ng ganitong activity na isa sa mga pinakamalaki na activity ng kooperatiba. So but the most important thing that we are doing here is that to convince cooperatives, specifically those cooperatives na hindi pa members, para malaman nila kung ano talaga ang CSF, because the purpose of the law actually is to help specifically micro, small and medium cooperatives in the country. So this is because this objective spurs from in the previous from the previous problem that ito mga maliliit na mga kooperatiba, micro, small and medium, they could not borrow from the banks, private banks, government banks. They could not borrow because the banks, of course, would need collateral. Wala bang come on sa mga atin na mga miyembro, ha? Teka muna. Ma'am Gina, wala bang discount? Sir? Ano po, sir? Sa mga gustong umattend sa Cebu, ha? Discount? Discount? May discount. For early registration, sir, they can pay only 3,500. That is already that already includes the payment of the food and snacks for the 2-day activities, and also the venue, because the venue is so
large group of people that can accommodate around 1,500 participants. And then we also has to provide a kit that includes already the a polo shirt, office supplies like notebook and pen, and a tote bag plus ID. Then for the accommodation of our speakers, the mobilization, that already part of that all those expenses will be part of the participation fee. Po. So all in na yung 3.5, ma'am. All in, ha? Yes po, as far as Nawawala si Ma'am Gina. Pa si Dr. Rebecca din nawala rin eh. oo. Opo. Yung Mandawi Signal. Nawala po si Sir Emmy po. Yeah. Oo. Ma'am Gina, tuloy mo. Yes po. Yeah. Okay. So we are really inviting all the cooperative leaders from the entire country, especially those who are interested to join this national event to be part of and attend this very important activity for the CSF cooperatives. Because the intention of this activity is to raise the awareness that we have this program, which is the Credit Surety Fund program. This is intended for the micro, small, medium enterprises that who would like to avail of this program. And by being a member of a primary cooperative, they should first and foremost be a member of the CSF cooperative so that they can avail of the loan facilities provided, particularly DBP and LBP. So, by means of being a member, that means the primary cooperative where he or she is a member is also a member of the CSF cooperatives. So the moment that member would like to borrow from the credit facilities of bank, the requirement of the collateral, which is the difficulty by most of the borrowers. Yeah. Hindi po ba kailangan ng mga bangko ng collateral? Yeah. So that is the challenge or problem which the MSMEs is usually they are usually challenged by that particular requirement, which is the collateral. So this is now the answer to the problem or the challenge of the MSMEs so that they can be a successful entrepreneur. Yeah. Oo. Okay. Yun ang sasagutin ng LGU. The LGU is one of the members of the CSF cooperative. However, we also have other members like the government financial institution, the cooperatives, the non-government organizations, and other government agencies like the Field Guarantee Corporation. So there are a lot of members or stakeholders to become part of the Credit Surety Fund. However, the local government unit must contribute equal to or minimum to the contribution of all, to the total contribution of all the participating cooperatives and NGOs. So meaning to say, if the cooperatives or NGOs can be able to raise as much as 5 million, so the LGU will also be or will also contribute as much as 5 million pesos. Wala kayong balak, Ma'am Gina, na the last 2 days iparada naman ninyo yung exotic foods dyan sa Cebu, sa Mandawi, mga pagkain hindi pa natitikman ng mga ibang mga kasama natin. Yes po, that is the one of the plans of the Mandawi City Credit Surety Fund po. Okay. Para makumpleto yung Yes pasyal po, dyan oo. sa Mandawi, Pasyal po kayo, sir. Okay. Okay. Well,
Wala kayong banner na imbitahan si Pangulong Bongbong? Ma'am Gina? Sana pupunta po siya. Siguro si Yusek na mag-invite. Oo nga, oo. Oo. Hmm. Maganda sana maka-attend si Pangulong Bongbong sa mga events ng kooperatiba. Di ba? Yes po. Yeah. Doc Emmy. Doc Emmy. Wala pa. Sir Ems. Nawala po kayo, Sir Ems. Oo. Dr. Ems, nawala ka. Oo. Nawala po si Sir Emmy. I was asking kung baka pwedeng may imbitahan si Pangulong Bongbong, ha? Sa event ninyo. Yes. Oh. Di ba, ma'am? Baka... Yes, maganda po yan, sir. Yeah. Kung pwede, makapunta po siya. Baka, may bulo nyo kay... Sa First Lady, ha? Sa Leyte, ha? Yes po. Oo. Para makatan si Pangulong Bongbong diyan sa inyo, sa Mandawi. We'll ha? try our best po to invite po. Oo. Well, Mm-mm. maliban lang kung may nakalimutan akong tanungin ano ba? Yes po. Ano nga pala ang tema ng upcoming CSF activity? Yes, basahin ko, sir. Yung theme. Yeah. CSF Cooperative, a key in achieving financial inclusion towards socio-economic growth and countryside development. Ano ang kahulugan niyan sa Bisaya o sa Tagalog? O si Sir Emmy na magtagalog. Sir Ems, anong tema ng ating activity? Wala na po si Sir Emmy. Yes, sir. Ano ba yun, Ma'am Jean? Tema? Ano daw pag tema in Tagalog, sir? Ang hirap mag-translate. Ma'am, tema. Okay. I think it was mentioned by Ma'am Jean. Can you repeat it, Jean, so that we can translate it Yes. to Tagalog? CSF Cooperative, a key in achieving financial inclusion towards socio-economic Bisaya. growth Uh, and countryside development. So, Okay. ibisaya mo na, Sir Ems. Kung mahirapan sa Tagalog. Ang role ng kooperatiba. Kay Ma'am Gina, kayo naniwala na tayo, kooperatiba, ay partner ng Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Yes po, sir. Yes. Definitely po. Anong ibubulong nyo kay Pangulong Bongbong? Just in case. To make CDA a department to increase our Ha? budget. Yung building niyo ay sinimulan na, di ba? Yes po. Nasimulan na. Fortunately, we have already a budget for the building. Mm-mm. Yeah, And the at nasimulan provincial na. government already promised us to give a 1,000 square meter lot. Okay. Yes po. Ano mangyayari ay magkakaroon ba ng mga regional offices ang tanggapan natin sa QC, Quezon City? Magkakaroon ba kayo ng regional offices? Yes, we already have our regional office here in Cebu City, sir. And we have the provincial offices. But however, our provincial offices are only parang field office lang po. Okay. Maliban lang kung may nakalimutan akong tanungin, na banggitin pa, Ma'am Gina, meron pa kayo gusto banggitin yung ating pinag-usapang gathering ninyo? Yes po, the most important part is
to invite all our cooperative leaders from And the when is entire that? country Kailan ulit yung ating event? Kailan? October 24 to 26, 2023 po this year. And this gonna be held in IC3 Pavilion, Pope John Paul II Avenue, Barangay Luz, Cebu City. Bago ba yan? Bagong building? Is it a new IC3 building? Pavilion, this is usually the venue whenever there will be concert, and the International Eucharistic Celebration was conducted there last year. Yeah. Okay. Wala ba tayong special gifts sa mga attendees? Ha? Ma'am Gina? The learnings that they can obtain will surely be a gift. The expertise of our speakers from the different government departments, so they can actually derive learnings, can obtain learnings, technical skills, and best practices will be shared by the speakers, especially that we have also a speaker from an outstanding CSF cooperative declared by the CDA. Okay. Ano special food ng Cebu, Mandawi? Special Lechon food. po. Ha? Lechon po. Lechon. Because Lechon the Cebu. fellowship night will be sponsored by the City of Mandawi, the Mandawi City government. Because this activity will be spearheaded by the Mandawi City Credit Surety Fund in partnership with the Mandawi City government through the office of the City Mayor, Honorable Jonas Cortez, and in close coordination with the Cooperative Development Authority Region 7, as well as the Cooperative Development Authority at the Central Office. Sikat na sikat ang Mandawi. Ano bang ibig sabihin ng Mandawi, ma'am? Ha? I'm actually from Bohol. So Sir Emmy can explain the history of Mandawi City. Sikat na sikat ang Mandawi. Because the mayor is so supportive with cooperative undertakings. Sikat-sikat. So Sir Ems, anong ibig sabihin ng Mandawi? wala na talaga si Sir Ems na ano na yung internet niya. Anyway, Yes po. ulitin niyo, Ma'am Gina, ang mag-imbita sa mga nakikinig sa atin ng mga kooperatiba. Top leaders. Yes. Yes po. From all So over the I'm country. inviting all the cooperative leaders from the different credit surety fund cooperatives in the entire country, and even those primary cooperatives which are not yet members to the credit surety fund cooperatives to please attend. You can register through the banks, indicated in the letter, the second page of the invitation. Just follow the process, and then you fill up the registration form and submit, and through email. Through email as indicated in the letter invitation. Okay. Wala na si Dr. Ems? Ha? Wala. Sir Ems, Nawala ang kanyang signal? nawala yata. Sir, Opo. Yes po, sir. Alam na siguro ako may tatanong, Ma'am Gina, ha? Yes po, sir. Thank you so much for the opportunity and for inviting Yep. us here in your program. More Yeah, ma'am. power po to your program. Yeah. Thank you. More power. Good luck sa inyo. Good luck. God bless. Thank you so much, sir. Yeah. Ma'am Thank Gina you so much. Raponte. Salamat po sa inyo at God bless you. And sana tuloy-tuloy ang yung biyaya mula sa mga Panginoon para sa inyo dyan Yes sa po. Cebu. Thank you po so sa much. Thank you so Mandawi much, City. sir. Good Thank luck you. po. God bless you po, sir. God bless. More God bless, power God bless. to your Thank internet you. program. Radio Salamat. program. At yan po yung ating ginawang pagkipag-ugnayan kay Ma'am Gina Reponte ng Cooperative Development Specialist at saka si Dr. Emmy
Ames Bustillo, chairperson ng CSF sa Mandaue City sa Cebu. At nako, parang gusto kumain. Pagka Cebu pinag-usapan, Cebu lechon na. Yes po. Okay. Thank you, ma'am. Salamat. At thank you rin kay Dr. M. Salamat. At we have to pause for some reminders. Magbalik po ang PBBM sa Media House Express. Ilan munang malagang patalastas, ang ating oras ay alas 8:58 ng gabi. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Alam mo ba? Mahilig sa pagkain ang mga Pilipino. Sino ba naman ang hindi, di ba? Pero sa Pilipinas, may opisyal na 4 na kainan sa isang araw. Ang pagmamahal ng mga lokal sa pagkain ay isa sa mga katotohanan tungkol sa pagkain na dapat malaman ng mga turista. Matapos ang almusal, hindi kakaiba na makakita ng mga Pilipino na nag-e-enjoy ng kape, sinundan ng tanghalian, at pagkatapos nito, mayroong meriendang panghapon o panghimagas. Mahalaga rin ang kanin sa kultura ng mga Pilipino, kaya huwag mag-ulat kung makakita ka ng mga lokal na kumakain ng kanin sa bawat kainan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Wonder Tree ng Canlaon, Negros Oriental ay isang puno ng balete na tinatayang nasa mga 1,328 taong gulang ng mga botaniko mula sa Silliman University. Ang punong ito ay napakatanda na sa katunayan ay ilang daang taon na ito noong dumating si Magellan sa mga baybayin ng Pilipinas. Bukod sa kanyang edad, ang punong balete ay napakalaki at kailangan ng hindi bababa sa 42 katao upang lubusang palibutan ang kanyang katawan. Matatagpuan ang puno ng balete sa Canlaon sa gitna ng mga taniman ng palay at kape sa Oiska Farm sa Lumapao. Tulad ng mga punong uri ng species na ito ay tinitingnan ng may takot, kagiliw-giliw, at paniniwala sa kababalaghan. Mayroon itong isang lungga sa gitna at tahanan ng mga butiki, paniki, at mga insekto. Sa gabi, daan-daang mga alitaptap ang nagbibigay liwanag sa malaking puno. Naniniwala ang ilang lokal na tao na ang punong balete ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga engkanto at kababalaghan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Pilipinas ay tanyag sa buong mundo sa kanyang sari-saring prutas. Isang prutas na kadalasang kinakain ng mga Pilipino ay ang mangga. Ngunit, alam mo ba na may iba't ibang uri ng mangga sa bansa natin? Ang isang halimbawa nito ay ang Carabao mango, o kilala rin bilang Manila mango, o manggang kalabaw. Ito ang pambansang prutas ng Pilipinas at tinaguri ang pinakamasarap na mangga sa buong mundo. Ito ay kilala sa tamis at kasar-iwang dala nito, na nagbibigay saya sa mga Pinoy tuwing tag-araw. Kaya kung ikaw ay mahilig sa mangga, dapat subukan mo ang Carabao mango, isa sa mga kayamanan ng ating bansa. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang tinikling ay nagmula sa lalawigan ng Leyte sa Kabisayaan, Pilipinas. Ito ay isa sa mga pinakakilalang tradisyonal na sayaw sa Pilipinas dahil sa kakaibang estilo ng pag-awit at pagsasayaw nito. Ang pangalan na tinikling ay hango sa pangalan ng isang ibon na kilala sa pagtusok-tusok ng kanyang mga paa sa pagitan ng mga patayong kawayan o tikling. Ito ang naging inspirasyon para sa sayaw kung saan ang mga mananayaw ay sumasayaw ng mabilis at maliksi sa pagitan ng dalawang patayong kawayan na pinapalakad ng dalawang taga-awit o taga-pukaw ng sayaw. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Noong ika-21 siglo, ang Pilipinas ay tanyag bilang textile capital of the world. Ang pangalan na ito ay ipinagkaloob sa bansa dahil sa kahangahangang aktibong paggamit ng mga Pilipino ng mga text message upang makipag-ugnayan sa kanilang mga kaibigan,
pamilya, at iba pang mga individual. Ang Pilipinas bilang texting capital of the world ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng text messaging sa buhay ng mga Pilipino. Ito ay isang tanyag at kahangahangang aspeto ng kultura at komunikasyon sa bansa na nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipino na mag-alaga ng kanilang mga ugnayan sa pamamagitan ng mga simpleng mensahe. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Si Eduardo San Juan ay isang Pilipinong inhinyero na napatunayang may kontribusyon sa aeronautica, partikular sa pagpapalawak ng mga sasakyang panglupang ginagamit sa mga misyon sa kalawakan. Siya ang nagsagawa ng disenyo at naging pangunahing inhinyero ng lunar rover na ginamit sa misyon ng Apollo 15 noong 1971. Ang lunar rover na imbentong ni San Juan ay isang sasakyang panglupang nagpapahintulot sa mga astronaut na maglakbay ng mas malayo at mas mabilis sa ibabaw ng buwan. Ang kontribusyon ni Eduardo San Juan sa pagbuo ng lunar rover ay napatunayang nagpamalas ng kahusayan at kagalingan ng mga Pilipino sa larangan ng aeronautica at pagsasaliksik sa kalawakan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Pasko ang pinakamahabang pagdiriwang sa Pilipinas, karaniwan ang nagsisimula ang panahon ng Pasko sa Setyembre, kung saan nagpapatugtog na ang mga mall ng mga awiting pangkapaskuhan at nagsisimulang lumitaw ang mga shopping bazaar sa buong lungsod. Mahal na mahal ng mga Pilipino ang pagdiriwang ng Pasko kaya't may mga dekorasyon na ang mga tahanan simula pa noong Setyembre. Bukod dito, may ilang relihiyosong aktibidad din na sinalihan ng mga Pilipino sa buong panahon ng Pasko. Ang mga Pilipino sa misa ng 9 na araw bago magpasko, na idinaos sa kabilugan ng madaling araw. Sinasabing kung magagawang dumalo ng mga Pilipino sa gabi ng simbang gabi, magkakatotoo ang kanilang mga ninanais. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Mahilig sa pagkain ang mga Pilipino. Sino ba naman ang hindi, di ba? Pero sa Pilipinas, may opisyal na 4 na kainan sa isang araw. Ang pagmamahal ng mga lokal sa pagkain ay isa sa mga katotohanan tungkol sa pagkain na dapat malaman ng mga turista. Matapos ang almusal, hindi kakaiba na makakita ng mga Pilipino na nag-e-enjoy ng kape, sinundan ng tanghalian, at pagkatapos nito, mayroong meriendang panghapon o panghimagas. Mahalaga rin ang kanin sa kultura ng mga Pilipino, kaya huwag mag-ulat kung makakita ka ng mga lokal na kumakain ng kanin sa bawat kainan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Wonder Tree ng Canlaon, Negros Oriental ay isang puno ng balete na tinatayang nasa mga 1,328 taong gulang ng mga botaniko mula sa Silliman University. Ang punong ito ay napakatanda na sa katunayan ay ilang daang taon na ito noong dumating si Magellan sa mga baybayin ng Pilipinas. Bukod sa kanyang edad, ang punong balete ay napakalaki at kailangan ng hindi bababa sa 42 katao upang lubusang palibutan ang kanyang katawan. Matatagpuan ang puno ng balete sa Canlaon sa gitna ng mga taniman ng palay at kape sa Oisque Farm sa Lumapao. Tulad ng mga punong uri ng species na ito ay tinitingnan ng may takot, kagiliw-giliw, at paniniwala sa kababalaghan. Mayroon itong isang lungga sa gitna at tahanan ng mga butiki, paniki, at mga insekto. Sa gabi, daan-daang mga alitap-tap ang nagbibigay liwanag sa malaking puno. Naniniwala ang ilang lokal na tao na ang punong balete ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga engkanto at kababalaghan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Pilipinas ay tanyag sa buong mundo sa kanyang sari-saring prutas. Isang prutas na kadalasang kinakain ng mga Pilipino ay ang mangga. Ngunit, alam mo ba na may iba't ibang uri ng mangga sa bansa natin? Ang isang halimbawa nito ay ang Carabao mango, o kilala rin bilang Manila mango, o manggang kalabaw. Ito ang pambansang prutas ng Pilipinas at tinaguri ang pinakamasarap na mangga sa buong mundo. Ito ay kilala sa tamis at kasariwang dala nito, na nagbibigay saya sa mga Pinoy tuwing tag-araw. Kaya kung ikaw ay mahilig sa mangga, dapat subukan mo ang Carabao mango, isa sa mga kayamanan ng ating bansa. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang tinikling ay nagmula sa lalawigan ng Leyte sa Kabisayaan, Pilipinas. Ito ay isa sa mga pinakakilalang tradisyonal na sayaw sa Pilipinas dahil sa kakaibang estilo ng pag-awit at pagsasayaw nito.
Ang pangalan na tinikling ay hango sa pangalan ng isang ibon na kilala sa pagtusok-tusok ng kanyang mga paa sa pagitan ng mga patayong kawayan o tikling. Ito ang naging inspirasyon para sa sayaw kung saan ang mga mananayaw ay sumasayaw ng mabilis at maliksi sa pagitan ng dalawang patayong kawayan na pinapalakad ng dalawang taga-awit o taga-pukaw ng sayaw. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Noong ika-21 siglo, ang Pilipinas ay tanyag bilang textile capital of the world. Ang pangalan na ito ay ipinagkaloob sa bansa dahil sa kahangahangang aktibong paggamit ng mga Pilipino ng mga text message upang makipag-ugnayan sa kanilang mga kaibigan, pamilya, at iba pang mga individual. Ang Pilipinas bilang textile capital of the world ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng text messaging sa buhay ng mga Pilipino. Ito ay isang tanyag at kahangahangang aspeto ng kultura at komunikasyon sa bansa na nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipino na mag-alaga ng kanilang mga ugnayan sa pamamagitan ng mga simpleng mensahe. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Si Eduardo San Juan ay isang Pilipinong inhinyero na napatunayang may kontribusyon sa aeronautica, partikular sa pagpapalawak ng mga sasakyang panglupang ginagamit sa mga misyon sa kalawakan. Siya ang nagsagawa ng disenyo at naging pangunahing inhinyero ng lunar rover na ginamit sa misyon ng Apollo 15 noong 1971. Ang lunar rover na imbentong ni San Juan ay isang sasakyang panglupang nagpapahintulot sa mga astronaut na maglakbay ng mas malayo at mas mabilis sa ibabaw ng buwan. Ang kontribusyon ni Eduardo San Juan sa pagbuo ng lunar rover ay napatunayang nagpamalas ng kahusayan at kagalingan ng mga Pilipino sa larangan ng aeronautica at pagsasaliksik sa kalawakan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Pasko ang pinakamahabang pagdiriwang sa Pilipinas, karaniwan ang nagsisimula ang panahon ng Pasko sa Setyembre, kung saan nagpapatugtog na ang mga mall ng mga awiting pangkapaskuhan at nagsisimulang lumitaw ang mga shopping bazaar sa buong lungsod. Mahal na mahal ng mga Pilipino ang pagdiriwang ng Pasko kaya't may mga dekorasyon na ang mga tahanan simula pa noong Setyembre. Bukod dito, may ilang relihiyosong aktibidad din na sinalihan ng mga Pilipino sa buong panahon ng Pasko. Ang mga Pilipino sa misa ng 9 na araw bago magpasko, na idinaos sa kabilugan ng madaling araw. Sinasabing kung magagawang dumalo ng mga Pilipino sa gabi ng simbang gabi, magkakatotoo ang kanilang mga ninanais. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Mahilig sa pagkain ng mga Pilipino. Sino ba naman ang hindi, di ba? Pero sa Pilipinas, may opisyal na 4 na kainan sa isang araw. Ang pagmamahal ng mga lokal sa pagkain ay isa sa mga katotohanan tungkol sa pagkain na dapat malaman ng mga turista. Matapos ang almusal, hindi kakaiba na makakita ng mga Pilipino na nag-e-enjoy ng kape, sinundan ng tanghalian, at pagkatapos nito, mayroong meriendang panghapon o panghimagas. Mahalaga rin ang kanin sa kultura ng mga Pilipino, kaya huwag mag-ulat kung makakita ka ng mga lokal na kumakain ng kanin sa bawat kainan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Wonder Tree ng Canlaon, Negros Oriental ay isang puno ng balete na tinatayang nasa mga 1,328 taong gulang ng mga botaniko mula sa Silliman University. Ang punong ito ay napakatanda na sa katunayan ay ilang daang taon na ito noong dumating si Magellan sa mga baybayin ng Pilipinas. Bukod sa kanyang edad, ang punong balete ay napakalaki at kailangan ng hindi bababa sa 42 katao upang lubusang palibutan ang kanyang katawan. Matatagpuan ang puno ng balete sa Canlaon sa gitna ng mga taniman ng palay at kape sa Oiska Farm sa Lumapao. Tulad ng mga punong uri ng species na ito ay tinitingnan ng may takot, kagiliw-giliw, at paniniwala sa kababalaghan. Mayroon itong isang lungga sa gitna at tahanan ng mga butiki, paniki, at mga insekto. Sa gabi, daan-daang mga alitap-tap ang nagbibigay liwanag sa malaking puno. Naniniwala ang ilang lokal na tao na ang punong balete ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga engkanto at kababalaghan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Pilipinas ay tanyag sa buong mundo sa kanyang sari-saring prutas. Isang prutas na kadalasang kinakain ng mga Pilipino ay ang mangga. Ngunit, alam mo ba na may iba't ibang uri ng mangga sa bansa natin? Ang isang halimbawa nito ay ang Carabao mango,
o kilala rin bilang Manila Mango o Manggang Kalabaw. Ito ang pambansang prutas ng Pilipinas at tinaguriang pinakamasarap na mangga sa buong mundo. Ito ay kilala sa tamis at kasar-iwang dala nito, na nagbibigay saya sa mga Pinoy tuwing tag-araw. Kaya kung ikaw ay mahilig sa mangga, dapat subukan mo ang Carabao Mango, isa sa mga kayamanan ng ating bansa. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang tinikling ay nagmula sa lalawigan ng PBBM, partners ng Pangulong Bongbong Marcos. Pbbm Inventrepinoy at Kooperatiba, dalawa sa mga ahensyang nakatutok kay Pangulong Bongbong. Gabi-gabing paglathala sa mga natatanging imbensyon at kooperatibang patuloy ang pagunlad. Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. PBBM, nilakay Rolly Gonzalo. We're back sa PBBM at going back kagabi ay nasa Iloilo tayo at ngayon naman ay nasa Mandaue City, yan po sa Cebu. At ang ating pinag-usapan ngayong gabi ay yung upcoming event ng mga kooperatiba dyan sa Cebu by October 19. Ito po ay pambansa, kaya't mga top leaders ng mga kooperatiba, lalo tikit ang mga credit cooperative surety fund, bakit ang asahan na attend yan po sa Mandaue City, Cebu by October 18 at 3 araw na event yan at asahan na ang mga leaders ng Kongreso at saka Senado at yung top executives ng mga kooperatiba ay attend yan po sa Cebu. At pagkatapos po ng 3 araw na pandemya, excited ang may-ari, iba't ibang uri ng mga kooperatiba na attend sa meeting na yan. Pagkatapos po ng 3 araw, 3 taon nalal because of the pandemic. So that meron ngayong paggigil ang mga kooperatiba natin sa mga meetings kasi nga 3 taon na wala ang mga events because of the pandemic. At nagpapasalamat tayo at merong kagaya natin na natira na to enjoy. Thank you. At kami naman ay nakapatuloy sa paglilingkod sa pamamagitan naman ng social media dito sa MHE Media House Express from the national ay nakalipat tayo sa Media House Express at mapapatuloy sa ating mga kababayan, paglilingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng radyo. Although of course, iba ito kasi sa traditional media kung saan tayo nasahan noong araw. Tayo ngayon ay nasa House Media Express. Well, ako po'y pasalamat sa inyo kasi yung ating scheduled na kakwentuhan sa ikalawang bahagi ng ating programa ay nawala, kaya hindi tayo magkakaroon ng panibagong pakipagkwentuhan ngayong gabi sa ikalawang portion po ng ating programang PBBM. So that expect tomorrow at sa iba pa mga araw ay saan po niyo ang ating mga interviews with ang ating mga Inventrepinoy at mga miyembro ng Kooperatiba. So, thank you again for joining us tonight at salamat po sa inyong patuloy po na pagsubaybay. We'll see you tomorrow. God bless.
PBBM, partners ng Pangulong Bongbong Marcos. PBBM, Inventrepinoy at Kooperatiba, dalawa sa mga ahensyang nakatutok kay Pangulong Bongbong. Gabi-gabing paglathala sa mga natatanging imbensyon at kooperatibang patuloy ang pagunlad. Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. PBBM, nilakay Rolly Gonzalo. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan.